lalabas na yan si PRD. Ano na yan? Naku, lalabas na yan si PRD. Yan, magandang araw mga kababayan. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao o nandyan ka man sa ibang bansa. Magandang araw po sa ating lahat. Ito, reaksyon na natin tong mga sinasabi nitong isang congressman mga kababayan na ito daw si Pastor Apollo Kibuloy ay kailangan na daw ipapadala kaagad doon sa US kasi naghihingi daw ang US ng extradition o call dito sa isang congressman at tila gusto pa nilang minamadali sa DOJ na talagang kailangan daw pirmahan na kaagad ng taga DOJ para maipapadala na ito si Pastor Apollo Kibuloy doon sa Amerika. At ating pakinggan itong kanyang interview mga kababayan natin at kung paano siya sinupalpal ng isang reporter. Ayan. Pakinggan natin mga kababayan. Na ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa inyo pong information na nakarating sa inyo, meron ba talaga? At kung meron, ano sa palagay nyo, pwede ba talaga siyang ibigay ng Pilipinas? Ang panawagan nga natin sa bayan ay for the DOJ to immediately approve yung extradition of Kibuloy. Kasi alam naman po ng mga kababayan natin na pinuunahan ni Akbayan Senator Risa Ontiveros yung pag-imbestiga dito kay Kibuloy at sa mga pang-abuso ng kanyang ginawa. So kaya po we urge the DOJ to immediately approve the extradition. Pang-abuso daw ginagawa. May napapatunayan na ba na may inabuso itong si Pastor Apollo Kibuloy? Bago po kasi tayo pumuputak na kanyang ginagawa, kung may napapatunayan na po tayo, kung ayan po ay nadesisyonan na ng korte. Pero sa palagay natin mga kababayan, hindi pa po tapos itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Isa po pa po siya sa hindi pa talaga siya guilty. Not guilty pa po kababayan hanggang hindi pa po nadesisyonan ng korte. Pero pag nakapagsalita itong isang congressman na ito, akala mo talaga guilty na tong si Pastor Apollo Kibuloy. Meron nga po dyan, convicted na po pero nandyan pa sa labas, hindi pa nakukulong. Pero ito si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa naman siya convicted pero siya ay kinulong na kaagad. Di ba? Huwag po tayo magsalita na para mapaparusahan na kaagad yung tao na wala pa namang katotohanan. Of Kibuloy, nasa ganon, makakamit na ng mga biktima niya yung katarungan na matagal na nilang pinaglalaban. Pero kung ang tanong, may biktima ba talaga? May biktima ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung sinasabi niyong biktima? At hindi pa napapatunayan sa korte? Ang tagal-tagal na niya dyan na sa korte. Ang tagal na dyan niya nakakulong. Mahigit na yan na taon na ata, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Bakit hanggang ngayon wala pa ring decision dyan, di ba? Wala pa po siyang kasalanan. Hindi pa po siya napaparusahan. Yan po lagi niyong tatandaan. Kasi yung isa dyan na dating congressman ay napaparusahan na po yan at yan po ay convicted na, mga kababayan natin. Huwag po tayong magpapaloko dyan sa inyo. Paano naman yung mga cases na naghihintay sa kanya dito? Baka sabihin naman ng mga kababayan natin na biktima dito. Paano naman ho kami? Wala ba kayong tiwala sa justice dito sa ating bansa? Sad. Ay, alam mo sa totoo lang, Robert and Doris, nakita natin kahit si Kibuloy ay nakakulong, grabe pa rin yung kanyang political and religious influence. Kaya pa rin niya matakot ng mga witness, kaya pa rin niya manakot ng kanyang mga naging biktima while he is incarcerated. Kaya nga tingin natin itong extradition. May biktima ba talaga? At may tinatakot ba talaga? O baka meron po diyang witness lang na binabayaran lang po ha? Tayo lang naman nagtatanong lang po kasi marami kasing lumalabas lalong-lalo na to si Murillo, di ba? Binayaran lang din po daw siya, di ba? Tradition niya at yung kanyang paglitis sa Amerika, ito talaga yung magbibigay ng katarungan sa mga kababayan natin. Opo. Pero parang may naalala ko, ewan ko, correct me if I'm wrong, parang nagkaroon na ng not guilty na ang tawag mo doon, decision, doon po sa ibang kaso niya, doon sa Amerika. Tama. Kasi nababalita na yan noon na na-dismiss na yung kaso niya doon sa Amerika. Bakit ipipilit natin siyang ipapadala na naman doon ulit sa Amerika? Ano pong imbestigahan doon? Tapos na nga doon Di ba? Kaya wala na po siyang kaso doon sa Amerika. Dapat yung kaso na lang niya dito sa Pilipinas ang harapin ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit itong mga congressman na ito takot na takot kay Pastor Apollo Kibuloy? Nakakulong na po yung tao. Huwag po kayong matatakot.
Pa po ba ako, Kong? I have to check that, Doris. Pero sa ngayon, ang alam ko ay Di ba? Na ito kay Di ba wala talaga siyang alam? Magsi-search pa daw siya, wala daw siyang alam. Ito, tingnan natin tong kay BP Inday Sara Duterte, mga kabayan natin. Ako diri sa Netherlands. Gipatawag mi sa ako ang amahan. Ayan, pinapatawag na sila ni PRRD, mga kababayan natin. Ito, na mayroon tayong naririnig dito na talaga na mga iuuwi na siya dito sa Pilipinas, mga kababayan natin. Mayroon na naman siyang kuan ngayon ng interim release, mga kababayan. Kaya sana makauwi na itong si PRRD dito sa ating bansang Pilipinas. Tuloy natin. Tingali ihatag na niya ang bato ni Darna. Mag-check-in po na lang mi magsuon kung kinsa ang tagapagmana. Ayan, si BP Sara kahit nakakulong na yung tatay niya, nagbibiro pa. Baka daw kasi ibibigay na ni PRRD yung bato ni Darna at mag-jack impoy na lang daw silang magkakapatid kung sino po yung hawak ng mana. Pero parang sa pakiramdam ko, mga kababayan, pinapatawag sila dito para may kasama na ata si PRRD na iuuwi dito sa bansang Pilipinas. Nako, ito po yung ating abangan, mga kababayan, ang pag-uwi ng nag-iisang Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Ang bato ni Darna. Na-flash na gid si Kitty. Nawa na gid siya. Ang iyahang pananghid malibang. Nako, hinahanap pala nila na naman si Veronica kasi nawawala daw kasi nagpapaalam na dudumi lang daw, tila napaplas na daw at sa CR, nawawala na daw si Kitty. Asa na to siya? Ganyan kaganda yung Vice President namin na susunod ay presidente na Okay, yan. manggawas na kadiri. Yan, lalabas na daw sila, mga kababayan. Isulod lang kadiri sa mall para mo tanaw og CR. Pumasok lang daw sila sa mall para sa tinitingnan CR, ng wala CR. di ay siya. Nung tiningnan nila sa Asa CR, na to wala pala si siya? Kitty. Nasaan na daw si Kitty, guys? Ayan, hinahanap talaga niya eh. Anto na taog police station. Pupunta na doon sila ng police Kaya station. naman. Wala. Ayun. Minus BP. Shout out Sara Tusan from Naglo-loading pa, guys, oh. Ayan, naglo-loading pa pero okay lang yan. for you. Ang binabasa ni ma'am. Ayun. Na siya. Naman to siya. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan? Naku, lalabas na yan si PRD. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko. Lalabas na po yan si PRRD, mga kababayan natin. Di ba? Yan po yung sinasabi natin na lalabas at lalabas talaga yan. Kasi wala man talaga yung ako. Sabihin ko sa inyo ay kung hindi lang yan na pinadala doon, tila lahat ng PDP ngayon ay senador na. I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Sana makalabas na talaga, guys. Masayang masaya. Pag nakalabas yan, uuwi ako kaagad ng Davao. Asan ka? Bakit wala ka, Aldo? Naku, sino yung Aldo yung Ipangita hinahanap? si Aldo. Asa si Aldo di ay? Nagtrabaho? Nagtrabaho pa si Aldo, uy. Di na lang sa nato siya pang samog-samukon. Ayan, hindi lang muna daw nila guguluhin. Dubai! Mga kababayan sa Dubai, mag-ingat kayo lagi dyan. Thank you sa mga prayers and Naglo-loading, guys, naglo-loading. ay nanawag. Weng Sir Puwete daw.
May Saan ang tumawag. Weng Sir Puete? Weng Sir Puete. Sino kayong kasama Anak ni ko BP call. dito? Saan klaseng pangalan man ng ingana, uy? Ala, VP, ang baba, protocol. Aldo, ano naman ka dire? Yan. Bakit nandyan ka daw, Aldo? Tatrabaho ka daw muna. Weng Surema Villaluz. Maayong hapon kanimo, ma'am. Haro? Ayan, Nagampo nakita mi nga na. makauli na si President Duterte. Niya na po ang nalibang. Nako, makauwi na daw talaga si Presidente Rodrigo Rua Duterte, mga kababayan natin. Makauwi na talaga. Ang pa kayo. Kita ka na. Live. Hi. Wapo na siya naligo sa tinood na. Naligo ko. Oh, yan. Yes, me. Naligo for the adlaw. Oh, niyan ko nakaganina dahil gawa ka naligo. Lala, dagan yun, dagan yun, dagan. Boyfriend ni Kitty. Agad sa Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Sa man mo, anhi ka, dili dong. Kay, kung di ka mo anhi, dagan, wala ko'y ka-istoryo. Wala. Iya ka man, gikuha na ko yung cellphone eh, uli na nako. Kaya ito may sa taas, kaya ipakita ka na mo. Oh. Tara, kayo muli na po to eh. Sa oras Lang, uuwi na daw sila, Alas guys. 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Sigurado ako pag uwi nila dito sa Pilipinas, bit-bit na nila si PRRD, sigurado, mga kababayan natin. Iuwi na daw nila eh. Kaya si Pulong nagmamadali na eh, oh. Australia. Hello from Caloocan. Magbabay na to sa ila. Oh, bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na naman si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Wala nang Empty laman na yan. yan. Babay na Kitty. Bye. Babay na. Bye. Katiki, babay na Katiki. Kasama na si Katiki. Babay na manong bago. So ayan guys, antabayanan natin ang pagdating ng pamilyang Duterte dito sa bansang Pilipinas kasi alam natin na talagang kaya na nilang iuwi si PRRD dito sa ating bansa kasi ngayong September wala na yan eh. Patapos na yung kaso ni PRRD ngayong September kaya hindi malabong ilang araw na lang ang pananatili niya doon sa Dahig, Netherlands at siya po maiuwi na dito kasama nila ni Pulong Duterte, Vice President Inday Sara Duterte. So hanggang dito na lang muna ang ating video mga kababayan. Sa hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel El Bigotilio, mag-subscribe na po kayo. Kababalik lang po ng ating channel, kaling kasi tayo nare-report ng mga ibang mga kuan na to, yung mga Pinklawan, Dilawan, kung ano man dyan, Pulangaw. Pinagtutulungan tayong ni-report pero ngayon, ayan nagbalik na tayo kaya subscribe na kayo dyan guys, pindutin nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos at mga reaction natin dito sa bansang Pilipinas. Ingat po kayo guys, maraming salamat po.